sa mundo. Kasi nga alam niyang better. If the heavens are better than the earth, my ways are better than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang problema natin, yung ating mindset nga po ng democratic, ini-insist natin kung anong pananaw natin. Pwede bang tignan po natin ang ating katabi, kumustahin naman natin sa kanya. Sabihan ko, kumusta ka na? Kumusta ka na, Madam Beauty? No? Yeah, yes. Okay. Yung mga leaders po natin doon, I think 13 sila, no? Dels, tama ba? 13 yung kasama ko, pang 14 po ako. Nag-i-enjoy po sila doon. And I'm happy, especially kay Haya, na for the first time in her life, appreciate niya yung training ng home office, no? Anyway, she has an interview tomorrow, and I hope na isama niyo sa prayer kasi meron na kagad na interview, no, habang nandun pa lang sa training. So I hope na makuha niyo yun, magkaroon na kagad siya ng client, so that she will also be a wonderful model sa atin pong lahat. Palapakan po natin si Lord sa atin na. Ipagpapatuloy ko po yung ating series last week. No, sorry. Parang hilo pa ako. Last week about God wants to prosper us. Ano pong title natin last week? Gusto tayong pagpapalain ng Lord. Gusto tayong payamanin ng Lord. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? At nasabi ko po doon in many words, ang gusto ni Lord na tayo pagyamanin, kasi nga gusto niya tayo magiging pagpapala sa iba. Are you with me? Are you with me? Kung wala kang pagpapala, wala kang mai-share, tama po? Wala kang masyadong mai-share sa ibang tao. At totoo po ba na more than anything else, nangangailangan po ng advice ng tao? Maraming kailangan ng tao ng advice, but more than anything, kailangan po nila ng finances and material resources. Tama po ba yun? Are you with me? At nasabi ko nga po kung bakit tayong mga churches, tayong mga believers, mahirap po tayo, karamihan generally, mahirap po ang ating mga churches, mahihirap. Kasi nga po yung mindset po natin na ano tayo nadaya tayo Nabudol-budol ba? Are you with me? Nadaya po tayo sa maling teaching na dapat ang kayamanan sa mga sanlibutan lang yon. Pag mayaman ka, hindi ka makapaglingkod kay Lord. Are you with me? Hindi po totoo yun. In fact, pag may pera ka, mas marami kang panahon sa paglilingkod kay Lord. Tama po ba mga kapatid? Marami kang opportunity na mag-host ng cell group, kamukha ni Ate Loretta. Amen po mga kapatid. At lagi ko siyang pinagbabawalan pag nag-host ka, Ate, walang masyadong pagkain. Ako, sinusuway niya lagi ako. Are you with me mga kapatid? Lagi siya nagpapakain ng masarap. Amen. Amen po mga kapatid. Kasi pag may resources ka, we'll have the opportunity to bless more people. Tama po? Okay, so review lang po. Number 1, last week, review po ito, no? So hindi po kailangan 30 minutes. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Our God is the creator and the source of all things. So ang ating Diyos, ang siyang naglikha ng lahat ng bagay. At bro, pakitipulan nga, parang pangit sa aking... siyang creator at siyang source ng lahat ng bagay. Sabi natin source. Okay, minsan ang problema po natin, pag estudyante, single, nagpipray, Lord, Pastor, pagpray niyo po ako ng trabaho. Nung nagkatrabaho, hindi na nagsiserve kay Lord. Kasi nga, yung trabaho na ang main focus. Are you with me? Si Lord ang may-ari ng ating trabaho, siya rin po ang may-ari ng ating buhay. Dapat pareho nating gawin yan. Hindi natin dapat piliin. Tama po ba mga kapatid? Mag-church ako ngayon, mag-serve ako kay Lord kasi wala akong trabaho. Pag may trabaho na ako, hindi ako mag-serve kay Lord. Maling mindset po yon. Sabi mo sa katabi mo, madidayta. Pareho po natin gagawin. Alam niyo kung bakit? Because ang ating source, hindi ang ating work. Ang ating work is not our source. Ang ating source ay si Lord. Tama po, mga kapatid? Mawalan ka ng trabaho, pwede ka maraming trabaho. Pwede ka mabigyan ng maraming trabaho. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Sa atin, sa home office company natin, pag mawala ng client, may ibang ibibigay sa iyo si Lord na clients. Amen. Tama? So, because God is the source. Number 2, basahin po natin, kahit wala pa. 1, 2, 3, go. Our God has set forth the guidelines for our success and prosperity in His Word. Mabuti po, nilagay niya sa kanyang Word yung principle, no? At kung bakit hindi po alam ito ng maraming Krisyano, obviously, because maraming Krisyano hindi nagbabasa ng Bible. Tama po?
Bakit hindi po natin nalalaman ng marami? Kasi nga marami sa atin hindi nagbabasa ng Bible. O kaya kung nagbabasa man tayo, nagbabasa tayo doon sa mga parables, nagbabasa tayo, hindi tayo particular sa mga principles po ng wealth and riches, no? Nasa ano po ako ngayon, ang devotion ko ngayon, nasa Proverbs po ako ngayon. And I found out na sabi ko ang dami palang teaching about riches and wealth sa Proverbs. Because si King Solomon is the richest of all king. In fact, the richest of all men who were alive. Tama po ba mga kapatid? Amen? So ang dami niyang principles na tinuturo doon, binigay sa kanya ni Lord ng wisdom, para sa ganun, para din po sa atin. Hindi lang yun para sa kanya, para din yun sa atin. Sabi mo sa katabi mo, that's also my share. Okay, number 3. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Our obedience, continuing higher and full obedience, sets forth our blessings and prosperity. Mahalaga po ang pagsunod. Amen. Amen po mga kapatid, ang pagsunod. Sabi ni Lord kay Peter, sabi niya, pahinging isda, no? Kain na tayo, breakfast na tayo. May nahuli ka bang tilapia doon sa ang Buklaw Dam? Ay wala po. Sabi niya, doon mo ilagay yung net mo. Of course, sa dagat, hindi po sa Buklaw Dam. Doon mo ilagay doon, sa may bakong doon. Sabi niya, Lord, magdamag na kaming ng isda. And expert fisherman kami, professional fisherman, yun po ang kanilang trabaho. Sabi niya, magdamag kaming na malakaya ng isda, wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, sundin kita. So, hinagis yung lambat. Paghagis doon, hindi na magkaundogaga, hindi niya nila mabuhat yung laman ng isda. Are you with me? Are you with me? Okay. Because sumunod siya, nandoon po yung provision. Tama po ba mga kapatid? Amen? So, taking it from there, number 4 na po tayo hanggang 6, no? Malamang ipagpapatuloy ko ito next week kasi gustong-gusto ko rin itong, na-enjoy ko rin. No? Siyempre, pag nagpipreach ka, nagtuturo ka, siyempre, nire-research mo rin yung topic. Tama po ba yun mga kapatid? Are you with me? At dahil nire-research ko yung topic, na-enjoy ko rin po siya. Pwede ko bang i-preach ito ng 1 year? Amen. Amen. Okay, so number 4. Basahin po natin. At ang 3. 1, 2, 3, go. Align. Parang ang hina naman ang basa natin. Parang hindi pa kayo nag-breakfast. Pwede mo mag-break muna tayo ng 2 minutes. Breakfast lang saglit para may lakas magbasa. Hindi na kailangan. At ang 3, basahin natin. Mas malakas. 1, 2, 3, go. Align. Matthew 6:33, very common na verse na sa tingin ko madali din po nating nakakaligtaan. At hindi lang madaling makakaligtaan, minsan madali po nating ma-miss yung kanyang point because of its simplicity. Are you with me? Okay, basahin natin dahan-dahan. Malakas. 1, 2, 3, go. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa ibang translation, and all these things will be added to you. Unahin mo daw po ang kaharian ng Diyos at pag inuna mo, all these things, including riches and wealth, will be added to us. Malinaw? Malinaw po. Ang tanong ganito, bakit walang naidadagdag sa ating wealth? Ayun, magandang tanong. Parang may seeming conflict, no? Inuuna ko naman si Lord paglinggo. Inuuna ko naman siya sa pananalangin. Bakit hindi yung all these things will be given to you? Pag may promise po si Lord at hindi nangyayari sa ating buhay, ang problema wala lagi kay Lord. Are you following? Are you following? Kung may pinangako si Lord na totoo sa buhay natin, ganitong gagawin mo, mangyayari sa'yo. Pag may pinangako si Lord at hindi dumarating sa ating buhay, ang problema lagi wala kay Lord. Kasi tapat si Lord maaasahan si Lord. Tama po ba mga kapatid? Sabi niya, heavens and earth will pass away. Sabi natin, pass away. Ang langit at ang lupa ay mawawala, pero yung aking salita, in fact, ang nakalagay doon, kudlit, no? O kaya kama. Kahit katiting sa aking pinangako ay hindi mawawala hanggang ito'y hindi natutupad. Are you with me? Parang hindi ho yan natutupad sa ating buhay. Parang hindi. Kasi nga, karamihan sa mga believers, walang manifestation ng wealth. So dahil hindi natutupad, mukhang hindi totoo. Hindi po. Lahat ng pinangako ng Lord, totoo. Ang kanyang batting average, 100%. Are you with me? Are you with me? Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, ang batting average ng Lord, hindi po siya nagfe-fail. Hindi talaga. Sabi mo sa katabi mo, hindi talaga.
So dahil hindi nangyayari sa ating buhay, ibig sabihin, ang problema wala kay Lord. Tama po? Tama? Ang problema nasa atin. Tama? So, sa tingin ko, ang key sa interpretation ng verse na yan, ang susi para maintindihan natin ng verse na yan, ano nga ba yung kingdom? Kasi nakalagay niya, seek ye first His kingdom. Ang alam po ng maraming tao, ang kingdom refers to church. Ang kingdom, pag mapupunta ka sa church, inuuna mo si Lord. Ang kingdom, pag may relihiyon ka, inuuna mo si Lord. Hindi po, hindi. Ang kingdom, different than religion. Are you with me? Are you with me? Ang kingdom, different siya sa church. Ang kingdom, different siya sa activities natin sa church. Iba siya, no? So, summary ng kung ano yung kingdom. Sa kingdom po, merong king. Sabi natin king. Sabi natin king. Tayo po naisilang sa democratic country. Mahirap po nating maunawaan po ito, no? Kasi ang nagdidesisyon sa democratic country ay yung karamihan. Sabi ni Robert Kennedy, ng Presidente Kennedy, sabi niya, by the people, ano po yung sunod? For the people and, tatlo yun eh. Kalimutan ko na, through the people. Absent noon si Pau. Amen. Okay, so about the people, so ibig sabihin, ang tao gumagawa, dapat ang tao din kikilos, ganoon ang nangyayari sa democratic country because sa mga tao, majority ng mga tao. Sa kingdom mentality, hindi po ganyan. Okay? Pumunta pa ako ng Thailand. Pumunta kami doon, nagbibisita kami doon ng one time, ni Janet at saka ni William. Are you with me? At nung hindi kami nakatiis dahil wala pong Jollibee doon, nagaya si William ng McDo niya, no? Napagod kami kakakain ng maanghang na pagkain ng Thailand. Walang Jollibee, walang McDo. 6 day yata yun, hindi natiis ni William, nagaya ng nagaya ng McDo, no? Anyway, nabi ko, ang ganda ng mga bahay doon. Ang bahay nila, walang barong-barong. Parang uniform lagi. Ang gaganda ng bahay, uniform lagi. Sabi ko, ano ba ito? Subdivision? Sabi nung nakausap ko, sabi niya, hindi. Kasi dito sa Thailand, king ang namamahala. Are you with me? Hindi ka pwede magtayo ng bahay mo kung kailan mo gusto, kung anong gusto mo, anong kulay. Hindi pwede. Kung anong gusto ng king, yun ang nasusunod. Are you with me? Are you with me? Kasi sa kingdom, hindi lang pag-aari ng king yung lupa, pag-aari niya ang kaharian, pag-aari niya rin ang mga tao. Are you with me? Are you with me? So sa kingdom, mahirap nga po nating maintindihan ito kasi nga tayo, democratic yung ating mind. Sa kingdom, magkaiba. Baliktad po siya. Sa kingdom, may king, may kingdom, at meron siyang rule. Ibig sabihin, sa democratic country, kung may nabili tayong lupa sa nangalisan asin, are you with me? Amin yan, akin yan, church namin yan. Sa kingdom, hindi ho ganyan. Pag-aari lahat ng king. Are you with me? Are you with me? Tama? So sa kingdom, merong king, merong rule, meron siyang reign, at ang goal niya ay ipatupad ang kanyang kagustuhan at ang kanyang reign. Ganyan po sa kingdom. Merong king, merong rule, nagro-rule siya, at kung anong culture sa langit, kung anong culture niya, yun ang ipapatupad niya. So, kunyari, dati-dati, denominate tayo ng Amerika. Tama po? Anong tawag nun? Kinolonize, yes, thank you, no? Absent kasi ako doon. Pati naman si Rolly, absent ka rin doon, bro. Kaya hindi mo ako natulungan, eh. Kinolonize tayo ng Amerika. So dito sa Baguio in particular, pinadala po nila yung kanilang educational system, itunuro yung educational system sa Baguio. Bakit sa Baguio ang galing mag-English ng mga tao? Eh kasi nga Americans ang nagtayo ng ating mga educational institution dito. Are you with me? Are you with me? Bakit nagtayo ang Amerikano ng mga American institution dito sa Pilipinas at dito sa Baguio? Kasi yung kanilang kino-conquer na land, gusto nila kung anong kultura nila sa Amerika, yun ang mangyayari. Are you with me? Are you with me? Ganon po ang mindset lagi ng kingdom. So sa Diyos, merong king, meron siyang kingship, meron siyang rule. At kung ang kanyang rule, yun ang kanyang pinapatupad. Ulitin ko, nahihirapan tayo mag-adjust kasi ang utak po natin, democratic mindset. Kaso lang sa kingdom, Lord, hindi siya democratic mindset. Theocratic mindset. Kung anong sinabi niyo, yun na yun. Are you with me?
So sabihin natin, ay hindi siguro ako makapag-church ngayon kasi may nalulungkot po ako kasi nabasag ko yung baso. Nagugas ako, nabasag siya. So nalulungkot ako, naiintindihan naman ni Lord. Hindi niya naintindihan. Kasi sa ating democratic system and setup, inaalaw natin yung circumstances na daan o kaya alibay o kaya excuse para hindi natin gawin kung anong tama. Sa kingdom, hindi ho ganyan. Are you with me? Are you with me? Hindi, wag na lang po akong wag lang akong magbaw. Nagbabaw sila sa king eh. Wag na akong magbaw sa king kasi hindi ko feel ngayon. Are you with me? Are you with me? Pwede yan sa Pilipinas, sa democratic country, pwede yan kasi kung anong gusto mo, okay lang. Sa kingdom, hindi po ganyan. Are you with me? Hindi ang usapan dito kung hindi yung nararamdaman mo, hindi yung palagay mo. Ano ba sinabi ng king? Yun po yung usapan. Are you following? Tama? Sa atin, dami nating excuse eh. Siguro naintindihan naman ni Lord. Hindi mo na ako magta-test ngayon, wala akong pera. Are you with me? Naiintindihan ako ni Lord. Kasi nga, democratic yung ating mindset. Hindi ka naintindihan ni Lord kasi ang kanyang mindset, kingdom nga. Malinaw? Malinaw po mga kapatid. So, interpret natin. Ang kingdom is about the king and about his rule. At ang kanyang kingdom niya, ang gusto niya, kung anong culture, it's a matter of enculturation. Kung anong culture sa langit, yun ang magiging culture sa earth. Bakit gustong ipatupad ng Diyos ang culture sa langit na magiging culture ng earth? Kasi nga, kamukha lang iniwan yun sa Amerika. Nung na-conquer tayo ng Amerika, gusto nilang ipatupad ang kanilang kultura sa Pilipinas. Bakit nila pa natutupad? Kasi talo nga tayo. Ibig sabihin, sa mata ng mga Amerikano, are you with me? Are you with me po mga kapatid? Mas magaling sila kaysa sa atin. Bakit nila ipapatupad yung rule natin? Talo nga tayo eh. Ibig sabihin, better yung sa kanila, kaya ini-impose nila yung kanilang system na mangyari sa atin kasi alam nila, better yung sa kanila at pag ginawa natin, magkakaroon ng betterment and improvement yung ating buhay. Are you following? Bakit gustong i-emphasize ni Lord yung kapamaraanan ng langit sa mundo? Kasi nga alam niyang better. If the heavens are better than the earth, my ways are better than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang problema natin, yung ating mindset nga po ng democratic, ini-insist natin kung anong pananaw natin. Sabi mo sa atin mo, yun ang problema. Kaya hindi dumarating, and these things will be given to you. Kaya hindi dumarating, kasi hindi mo ginagawa yung first eh. Amen? Tama po? Ano yung first sa atin? Yung kingdom ng Lord. Ano yung kingdom ng Lord? King, ang kanyang kingship, ang kanyang rule, and then ang kanyang enculturation process. Ang proseso niya na kung anong pananaw ng langit, kung anong kultura ng langit, ay magiging kultura ng mundo. Bakit kailangan niyang gawin? Kasi nga, bukod sa better yung langit at ang culture ng langit kaysa sa mundo, dati-rati naman talaga nung nilikha ng Diyos yung earth, magkadugtong ang heaven and an earth. Sabi sa Bible, and God walked in the garden. Saan daw po si Lord nagwa-walk? So nung nag-create po siya ng paradise, which is earth, so nung nilagay niya si Eva at saka si Adan, one time nagbibisita sa almost araw-araw, maglalakad si Lord, tinitingnan niya doon yung mga kahoy, bungang kahoy, kung namumunga na yung mga mangga at saka yung mga mango. Are you with me? So naglalakad siya doon. Sabi mo ng Bible, and God walked in the garden. Tama, araw-araw siya nagbibisita. Ibig sabihin po, nung unang panahon, nung hindi pa nagkasala ang tao, ang kultura ng langit at ng earth ay magkapareho. Are you with me? Nung nagkasala po ng tao, si Adan sa si Eva, nahiwalay po siya. Parang sanga ng kahoy, nahiwalay. So wala ng nutrients na pumapasok. So dahil wala ng nutrients pumapasok, umiiba na, natutuyo na, nalalanta na. Are you with me? Kaya nung si Jesus Christ namatay sa cross, gusto niyo uling pagdugtungin. Tama po? Pagdugtungin yung ating buhay, pagdugtungin yung langit at sa lupa yung culture. Kasi masyado nang nawala, masyado nang malayo ang ating culture. That's the reason why gusto niyang mananatili yung enculturation. Saan mangyayari yung enculturation? Sa pamamagitan ng ating buhay. Are you with me? Are you with me? Hindi mababago yung ating society, hindi mababago yung ating political setup, yung ating political landscape ng automatically. Ang unang binabago ni Lord, tayo. Are you with me? So dati makasalanan po ako, tinanggap ko si Lord,
Panginoon tagapagligtas ko, nagsisi ako ng kasalanan, tinanggap ko siya paghahari ng Lord sa aking buhay. Dahil si Lord naghahari sa aking buhay, sinimulan niya yung enculturation process para sa aking buhay. Dati mali ang pananaw ko, pag may problema ako, nagwo-worry ako. Are you with me? Are you with me? Ang gusto niyo man pag may problema, magpe-pray ako, hindi mag-worry. Tama po? But again, it's a struggle kasi nga iba ang aking mindset, iba ang aking kultura, iba ang aking nakasanayan. Kaya yung enculturation process, tuloy-tuloy yun hanggang sa mangyari yan buong 100% yung gusto ni Lord sa mundong ito. Amen? Amen? So, translate natin. With that background, translate natin. But seek first His kingdom. Ibig sabihin, ikaw, hanapin mo ang rule ni Lord, hanapin mo ang kanyang kingship, hanapin mo ang kanyang kalooban, ipatupad mo ang kanyang rule, ang kalooban sa iyong buhay araw-araw. Are you with me? Ang agenda mo ay hindi sa iyo. Ang agenda mo ay hindi yung gusto mo. Ang agenda mo yung agenda ni Lord. Ibig sabihin, are you with me? At pag nangyari yun, seek the first the kingdom and His righteousness, sabi niya, and all these things. Sabi natin, all. Pag hindi nangyayari ang all na dumarating sa ating buhay, including yung ating wealth, ibig sabihin hindi natin nagagawa yung first. Kasi yung pangalawa, dugtong yan eh. Ibig sabihin, condition niya. Gawin mo ito, pag nagawa mo ito, then all these things will be added to you. Tama po? Bakit yung all these things hindi na-add sa atin? Ibig sabihin, hindi natin nagagawa yung first ng maayos. Are you following? Are you following po mga kapatid? Tama? So unahin natin, kasi nga inuuna natin, love life natin, tama po ba mga kapatid? Gusto din naman ng Lord, magka-love life tayo sa tamang panahon. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen? Kaya magaling sipot, kasi lagi may pananampalataya. Amen po mga kapatid. Amen? Amen? Tama? So yun po mga kapatid. So pag ginawa po natin yon, yung gusto natin, yung kagustuhan ni Lord, tama, sa lahat ng areas ng ating buhay, sa trabaho, ano bang gusto ni Lord? Hindi mo hahanapin, ano kayang trabaho magpapaunlad sa aking buhay? Hindi yun ang tanong eh. Ano bang gusto ni Lord pagdating sa trabaho? Amen? Amen? So ngayon mamimili ka ng trabaho. Yung trabaho na magdi-distract sa iyo sa purpose ng Lord, hindi mo kukuhanin. Tama po? Tama? Kasi first nga yung kingdom ni Lord. Are you following? Tama? Sa love life mo, yung taong walang takot sa Diyos, automatically kahit tumitibok ang puso mo at yung ilong mo sa Kanya, hindi mo tatalungin. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tama. At kung kamukha ko dati, na nagkamali na sa area na ito, ayusin mo ngayon. Tama po ba mga kapatid? Are you following? Ayusin mo siya. Kasi nga, para mag-fit doon sa purpose ni Lord. Malinaw po ba? Okay, so pag ginawa po natin yung all these things, sabi natin all, and all these things will be given. Ang kasama sa all doon, wealth and prosperity. Are you with me? So pag ginagawa mo siya, yung wealth and prosperity, pag hindi siya nangyayari ng lubusan sa iyo, ibig sabihin, hindi pa natin nagagawa ng maayos yung number one, yung condition. So ang gagawin natin, i-align natin ang ating buhay doon sa number one, sa condition. Para pag matupad natin yung condition, magfo-flow yung pangalawa. Amen po, mga kapatid? Are you following so far? Parang hindi yata eh. Amen, mga kapatid. Okay, ano pong number 4? Align yourself in the purpose of God. Panglima. Bilisan natin kasi 50 to. Number 5, basahin natin. 1, 2, 3, go. Our gifts open doors for our promotion. Laging ginagamit ng Lord para tayo ay mag-prosper ay yung gift na dineposito niya sa loob natin. Sabi natin gifts. Para malaman natin kung ano yung main gifts natin, it has something to do with yung passion natin, yung gusto natin gawin sa atin pong buhay. Amen? Amen po mga kapatid? So once upon a time, gusto ko nakikinig ng mga nagsasalita, magaling magsalita. Gusto ko magturo, so nung unang panahon, hindi po ako masyadong magaling magturo, magsalita. Nagbabayad po ako ng mga speech classes, ganyan. Nagbabasa ako ng books paano mag-improve. Kasi nga gusto kong matuto sa pagsasalita. Are you with me? Are you with me? So nagbabayad ako, nagsasalita ako, hindi binabayaran. Tama, nagpe-preach ako, binibigyan ako ng love gift na 200 pesos. Amen? Amen? Tama? Nagsisell group ako ng 10 sa isang linggo at walang bayad din lahat. Kasi nga gusto kong matuto, hindi lang sa paglilid ng tao, kundi sa pagsasalita tungkol sa Diyos sa mga tao. Amen? Amen. Of course, today, iba na po ang itsura. Tama? So,
Pag nagsasalita ko, nag-invite po ako sa seminar, invite ako sa ibang churches, binabayaran po ako ng malaki. Amen po mga kapatid. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, pag nagkakasal ako, natanong ko, Pastor, magkano pong binabayad sa pagkakasal? Sabi ko, yung iba nagbibigay ng 5,000, yung iba 7,000, yung iba 10,000, 12,000, 15,000, yung iba 20,000, yung iba 30,000. Depende sa iyo. Are you with me? Binigyan siya ng range. Tama po. Kasi once upon a time, nagkakasal lang ako pang inuutangan. Amen po. Are you with me? Pastor, pautang naman dyan, kulang naman kami sa aming kasal eh. Akala kasi nila dahil nakabarong lagi ako ng puti, are you with me po mga kapatid? Maganda lagi ang aking damit, tama? Nakapantalon ng itim, at saka shiny yung aking sapatos. Amen po mga kapatid? Parang translation sa ibang tao, marami akong pera. Are you with me? Tama? So, hindi na nga ako binayaran sa aking pagkakasal, ako pang uutangan. Tama? So, yung nga ako, mabait lagi ako nung unang panahon, so, lagi ako mapagbigay. So, napansin ko, hindi pala yun ang tamang tulong sa mga tao. Are you with me? Are you with me? Dapat pala i-educate natin yung mga tao. Nagigets ba natin mga kapatid? Mga hindi nyo nagigets. Nagigets po ba natin mga kapatid? Amen? So, dito, na-educate ko po tayo at patuloy pang in-educate. So, yung nga po, pag kayo nagpapakasal, isa sa babadgetan nyo, yung minister. Are you with me? Kasi ang laking budget ng maraming kinakasal, nagme-makeup sa kanila, yung bakla na hindi natin, dina-downgrade ha. Pero, magkano yung binilagay mo doon sa sister? Ay, magkano binigay sa iyo, madam? Sinabi ko doon sa sa bakla. Sabi niya, 70K na nga lang eh. Sabi ko, ako, 7K lang ah. Amen po mga kapatid. Sa kanya, yung makeup niya, mamayang gabi, wala nang makeup. Tama po? Tama? Tama po? At pwedeng walang makeup at matuloy yung kasal. Tama? Ako itong nagkakasal, pinakamahalaga yung role ko sa kasal. Tama? Pero ako itong inuutangan. Parang ako ang role ko sa kasal, napakaliit. Nagigets po, mga kapatid? Alala ko doon sa amin, pag nagkakasal yung pare sa amin, pag may kasal, tinitirahan nila yung baboy na pinakamagandang part ng baboy. Nagigets? Huwag niyong galawin yun, kay Father yan. Tama po. Lala ko sa probinsya, no? So, tama, tinitirahan nila si Father. Hindi nila binabayaran si Father. Wag lang nating titirahan ng pagkain. Nagigets po mga kapatid? I-honor po natin. By the way, baka kung makalimot. Salamat naman sa pag-honor nyo at panalangin sa mga Father's Day, ha? Pero please understand, hindi ho yan sapat. Hindi na nagsasalita yung iba. Pwede po bang ganun pa nag-honor tayo ng Mother's Day, Father's Day? Mga kapatid, pag-pray natin, may testimony. Maganda po yung mga ganun. Hindi ko yan nina-knock out, nina-knock down. Maganda po yan mga kapatid. Ang problema, ang turo natin, hindi yan sapat. Hindi natin tuwing Happy Father's Day, Daddy, I love you, you are the best dad in the world. After that, wala na. Sabi, yan? Ang pag-honor sa father and mother, hindi po once a year. Ang pag-honor sa pastor, hindi once a year. Bibigyan ng cake si pastor. Pastor, Happy Pastor's Appreciation Month. Kantahan ka namin ng, di ba? Tama, mga kapatid, pang-elementary na honor yan. Amen po mga kapatid. Amen, mga kapatid, tama. Paano mag-honor nga ron, pastor? Sa mga tatay at nanay at sa pastor. Pagandaan nyo, pag-ipunan nyo. Amen po mga kapatid. Amen. I-date nyo yung tatay nyo. Tama po mga kapatid. Tay, pasensya ka na, no? Nag-ipon-ipon po ako. Wala ka bang trabaho na ka? Kahit wala akong trabaho, tay, mahalaga ka sa buhay ko. Are you with me? Are you with me? Tama po ba mga kapatid? Alam mo kung bakit hindi natin ino-honor yung mga tao? Wala naman talaga sa puso nating i-honor eh. Sumasama ng tingin nyo sa akin. Amen po mga kapatid. Nasabi lang ko ng totoo. Tama po ba mga kapatid? Hindi sapat po yun. Karamihang bata, Happy Father's Day. Para bang thinking, nakapag-greet na sila, tapos nagbigay ng one paragraph na words. Are you with me? Para bang naka-honor na sila ng maayos. Hindi. Mahinang klaseng pag-honor yan. Are you with me? Ang tamang pag-honor, respeto mo, ipagpipray mo, sundin mo yung mga payo. Are you with me? Pag-ipunan mo, i-treat mo siya. At hindi once a year. Amen. Amen.
Okay, pastor, paano mag-honor sa pastor? Ganun din. Sa pastor, double honor. Ibig sabihin, doblehin mo yan. Nagigets? Are you with me? Tama? Yung pinupuntahan nating church doon sa Butuan, I love it so much kasi ang gandang modeling nila sa atin. At marami pong values nila, values din natin. At gusto pa nating pagandahin pa. One sa important values nila, yung honor nila sa pastors. Kami po, mga kapatid, sa lahat ng delegates, so magbabaon po yung mga leaders natin doon. Kami ng mga pastor, may separate sa amin, catering pa. Are you with me po, mga kapatid? Amen? So yung mga, doon, mga leaders, may pumipila sila sa CR. Kami, mga pastor, may sarili kaming CR. Tama? Don't use, this is pastor CR. Don't use this if you are not a pastor. Kunada nga eh. Are you with me po? Amen po. Sabi ko, bilib ako dito So ito, pumunta kami doon, mag-trip kami paggabi, nag-visit din kami sa mga home offices nila, check kami. Pag ginabi kami, inahatid pa kami. Are you with me? Kahit mag-isa ako, nag-visit ako, alaunan ako ng madaling araw na tapos, alas 3 na ng madaling araw, ihahatid pa rin ako. Naka-standby yung leaders nila doon, mga leaders nila, mga cell leaders nila, naka-standby po yung mga tuwing nila, conference nila, naka-standby para kami lang paglingkuran. Sabi ko yun ang tamang pag-honor. Are you with me? Tama po, mga kapatid. Sa atin, cake lang eh. Pastor, Happy Appreciation Month. Salamat man, nakakalala ka minsan. Are you with me po, mga kapatid? Malaki po bang role ng tatay natin sa buhay natin? Amen? Malaking role ng nanay sa buhay natin? I-honor natin appropriately. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day ka dyan. Tama po ba, mga kapatid? Amen? Why we honor our father, our mother, our parents, our pastor, it's a reflection ng ating honor kay Lord. Tama po ba, mga kapatid? Because they are authority over our life, it reminds us of the authority of God. Alam niyo kung bakit mahina tayong mag-honor sa mga authority sa buhay natin? Yes. Kasi hindi din natin ino-honor si Lord. Yun ang ibig sabihin nun. Pag lagi mong ino-honor si Lord, matututo kang mag-honor sa mga sa mga authority in your life. Malinaw po? No, hindi na malinaw. Amen? Okay, so assignment. Hindi sapat yung kinantahan natin, pinag-pray natin. Hindi sapat yan. Masyadong mahina yan. Pang kindergarten na honor yan. Amen po, mga kapatid? Don't go home thinking na nagawa nyo na yung part nyo na na-honor. Hindi. Wala ka pang nagagawa masyado. Amen. Amen. Tama. So planuhan ninyo. Ihabol nyo kung hindi nyo nagawa. Malamang hindi talaga. Habulin ninyo. Planuhan ninyo. Are you with me? So, are you with me? Planuhan ninyo. Hahabulin nyo this week. Di ba? Ihabol ninyo. Tayo, pwede pa bang kayo? Wag it all you can lang tayo. Amen, mga kapatid. Tama? Tapos ganoon. Planuhan nyo. Sulatan nyo ng mayos. Are you with me? Are you with me po, mga kapatid? Di ba? Isipin may creativity tayo. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Alam nyo kung bakit hindi nyo kaya? Hindi kayo nagkikreative? Wala kasi ayaw nating i-honor eh. Pero dito sa atin kasi gusto nating i-honor, hindi lang naturuan. Amen po, mga kapatid? Naturuan naman, hindi lang na-remind. Kaya nire-remind ko ngayon. Amen? Amen. Tama? Sabi natin, mahalaga ang father. Hindi. Kung we put our action doon sa ating words. Mahalaga parents, lagyan ng kahalagahan ngayon. Tama? Hindi lang yung blankong salita. Amen? Sabi nila, words are cheap. Kasi salita lang eh. Dapat ang salita, may gawa. Tama, mga kapatid? Amen? Tama? Tapos yung relationship niya, father kunyari, hindi maganda. Ayusin. Tay, may tampo po ako sa inyo eh. Kasi nung bata ako, pinalo mo ako ng... Nagdurugo lahat ng katawan ko. Dila ko na lang walang latay. Are you with me? Ganun po, mga kapatid. Anything that hinders us sa relationship, ganun. Alam mo bakit mahirap tayo mag-submit sa mga leaders sa church? Kasi nga hindi ayos yung ating relationship sa mga fathers natin. Hindi, honest po, mga kapatid. Marami sa atin hindi ayos yung ating relationship sa ating mga fathers. Kaya apektado sa ating spiritual leaders. Sabi ko, anong kinalaman ko? Wala naman akong ginawa sa mga taong to. Sabi ko, naisip ko, bakit ang hirap to mag-submit? Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Sabi ko lahat, ang dami ko nang ginawa sa buhay nito. Hirap na hirap mag-submit. Napagtanto ko, it's not sa akin. Nagigets mo, mga kapatid? Are you with me? Baggage sa tahanan. Sabi natin, baggage. Tayo naman sa mga bagong generation, pagigihan natin yung pagiging father. Tama po ba, mga kapatid?
Amen? Pagihan natin. Magtayo tayo ng bagong family, ng family na kung saan may bonding, may paggalang. Binibigyan natin ng halaga yung ating mga anak, kahit maliit pa lang sila. Binibigyan natin ng importansya ang kanilang mga suggestions. Ganyan po mga kapatid, mahalin natin sila. Amen? Tama po mga kapatid, hindi lang trabaho. Kaya nga tayo nagtatrabaho para sa purpose ng Lord. Huwag natin gawing excuse ang trabaho na wala tayong time sa ating family. Hindi yan excuse. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Gawan ng panahon. Amen? Amen? Pag malayong lugar mo, kunyari sa Manila, sa Cavite ka nagtatrabaho, lumipat ka sa Baguio, sa home office. Amen? Amen, Ronnie? Specific, you know? Paano may time ka sa pamilya mo? Grabe. Amen, bro, pamilya. Hindi maka-amen si Rolly, no? Hindi mo maganda na yung relationship namin, kaya kahit saan pwede kong i-joke. Amen ba, Ma'am Lynn, no? Konti na lang ang sama ng loob siya sa akin, eh. Dati-rati, lagi ako pinaglilingkuran ng kape. Pasa ng kailangan mo. Pag ginagawin ko sa illustration, hindi na naglilingkod, Richie. Hindi, wala, gawa-gawa ko yan. Okay lang kayo mga kapatid? Ano po yung number 5? Our gifts. Open doors. Proverbs chapter 22, verse 29. Basahin po natin ito. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3, go. Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. Okay, bago tayo magkalimutan, gawin niyo yung pinapagawa ko sa inyo sa fathers, ha? Amen? Baka magkalimutan tayo. Amen? Sa father, sa mother, kahit hindi Mother's Day, i-honor yung mother. Pastor, wala na nga kaming pera. Oy, magtrabaho ka ngayon sa home office para may pera ka. Amen? Amen? Mag-ipon para magkaroon ng pera. Tama po? Alam mo po, isang problema nating Pilipino, hindi tayo marunong mag-save. Ito talaga ang ano ko, galit na galit ako, nakikita ko lang ito. May konting pera, bili ka agad ng chichirya, bili ng cooks. Alam niyo yung cooks? Sabi ko, pambirang patis to. Konting pera, ubos na kaagad. Kahit dalaki ang pera mo, ubos pa rin yan. Kasi kung paano ka nag-manage ng konti, ganun ka rin mag-manage ng malaki. Somebody has said, ano kaya kung ang lahat daw ng wealth sa buong mundo, i-distribute, kamukha ng komunista ba? I-distribute sa lahat equally. Tama? Ito sa'yo, 1,000 square meters. I-distribute ng lahat. Alam mo kahit gawin natin, tama yung opinion ng isa eh. Kahit gawin natin i-distribute sa masa ang lupa at mga pera, mamayang konti yan, babalik sa dating setup. Yung rich magiging richer at poor magiging poorer. Bakit ang rich nagiging richer, ang poor nagiging poorer? Kasi yung rich, marunong sila mag-handle ng pera. Tayo hindi. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Tingnan po natin ang karamihan sa atin sa Pilipino na mahihirap. Ano bang ugali? Ano bang practice? Anong habits? Tingnan po, kunyari ako, nagpastor ako, 7 years ako, nagpastor ako sa Smoky Mountains. Pinakamahirap ng lugar sa buong Pilipinas. Nakita ko po, mga kapatid, araw-araw po pumunta sa Smoky Mountain. Pupunta ako doon. Alam mo, konti na nga kinikita doon sa bote at saka sa junk shop. Konti na nga kinikita. Kasama doon, yung pag ninanakaw pa nila yung nasa gitna ng kalsada na yung tawag na, Rolly? Yung nag-iilaw. Yun. Reflector. Yes, reflector. Na nakawin na nga, ibibenta sa junk shop. Ganon ang ginagawa. Ang hirap ng buhay. Pero tingnan mo yung lifestyle. Pag nagkaroon ng pera, ayun, nandun, nagsusugal. Nandun, tungga. Guys, the limit, tol. Bote na nga lang yung tinitinda mo. Nakikita niyo po ako mga kapatid? Hindi nagsisave yan. Konti na yung pera, inuubos pa. Ang practice nila, ang habit nila, konti, ubos din. Sobra pa, may utang pa. Tingnan po natin yung mga mayayaman. Tingnan lang po natin, kahit dito sa Pilipino, tingnan natin mayayaman, anong practice nila. Nagsisave yan. Are you with me? Are you with me? Nagsisave yan. Maingat sa pera yan. Tama po ba mga kapatid? O dito lang sa atin, kunyari mga mayayaman natin dito, si William, di ba? Si Janet, si Junbel, di ba? Ano ba practice nila kaysa sa practice ng karamihan? Di ba? Practice ng karamihan, lalo sa mga kabataan, cooks. At saka chichirya kaagad. Sila, tingnan nyo po, bumibili ng chichirya. Sabi mo sa tabi mo, nungka. Are you with me?
Are you with me? May papabili ako kay Janet kanya, papabili ako ng ticket sa kanya, pupunta ako ng abroad, o pupunta doon. Pag-aaralan niyo mo kung anong mababang presyo. Are you with me? Are you with me? Bago bumili, sigurado. Bago bumitaw, sigurado. Wala tayo kasing ganyang disiplin eh. Kaya kahit gaano karami ang dadating sa atin, wala din. Kaya nga hindi talaga nag-i-stay yung pera sa atin kasi hindi nga tayo marunong mag-ingat. Marami, nalulungkot po ako eh, maraming inaasahan, yung loto, yung sugal. Alam niyo, hindi po yan ang way ng pagpapayaman. So kung ganyan ang attitude natin, ay hindi talaga tayo magkakaroon ng wealth. Hindi dahil sa hindi totoo ang pangako ng Lord, totoo, kundi sa ating part, hindi natin nagagampanan. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Oh. Sa verse na yan, dapat excellent ang ating ginagawa. So kunyari, ano bang field ko? Ano bang passion ko? Pagtuturo, isa sa passion ko, pagtuturo, pagsasalita. Pinagigihan ko yan. Nagbabasa ako ng books, nag-train ako ng katakot-takot na training. Hanggang ngayon, nagbabayad pa ako sa Toastmasters International. Babayad ako $1 every month. Para lang gumaling pa ako sa pagsasalita. Are you with me? Are you with me? 35 years na akong nagpapastor. At sa level ko, siguro nasa top 10 ako ng mga pastors. Magaling ako, ibig sabihin, nag-speak ako sa mga conferences. Pero, hanggang ngayon, nag-i-improve pa ako. Are you with me? Are you with me? Hindi ako tumitigil. Kasi ganun, gusto kong mag-excel. Gusto kong excellent work. Pag nagpe-preach ako, hindi yung ang tao naboboring. Kaya dito po, pag nagsiservice tayo, laging sobra yung oras. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami kong sasabihin pa sana. Nagigets po mga kapatid? Isa-isa mo service, hindi ganun eh. Paulit-ulit yung sinasabi. Nagigets niyo po mga kapatid? Kailan kayo si pastor natapos? Paulit-ulit lang to ha. Dito hindi ganyan. Are you with me? Are you with me? Kasi nag-i-excel ka sa ginagawa mo. So translation sa inyo, ano bang gift mo? Tama, carpentry, pagigihan mo. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Accountant, pagigihan mo. Yun ang service mo sa mundo. Service mo sa mundo na binigay sa iyo ng Lord. Pagigihan mo. Pagbibusiness, pagigihan mo. Hindi yung nagbibusiness ka ng iFuel, hindi kumikita. Ako po yun. Minsan tinitira ko rin sarili ko. Okay, Ben, Pao. Kasi madalas nagsisisilin ng tinitira ko eh. Minsan parang tingin ko kay Silin, gusto na mag-backslide eh. Kakarami ko ng illustration eh. Kaya, pag nagkasalubong kami, ganito ang tingin sa akin, no? Dati-rati naman, nakangiti. Morning. Baka tagalan na ginagamit ko sa illustration, umiiba na yung tingin sa akin. Kaya nagbago na ako. Amen? ngayon, nagbago ako. Mamaya uli. Mamaya. Okay lang kayo mga kapatid? Are you with me? Amen. So yung gift ninyo, at ang gift natin, laging nakikita yan sa ating passion. Sabi natin passion. Kaya mali yung parents, anak, mag-nurse ka kasi ito yung maraming trabaho sa Amerika. Hindi ganyan. Tuklasin natin ano yung passion ng ating mga anak. Are you with me? Nung si Haya nagtatanong sa akin, Daddy, anong kukuhanin ko? Sabi ko, ano bang passion mo sa tingin mo? Sabi niya, communications. At the same time, sabi niya, interpersonal relationship with people. Ano pa? Sabi niya, yun, marami pa, pero sabi niya, yun ang pinaka-main. So, tanong ko naman siya. By the way, magandang, ang sagot ay tanong. Amen? Amen? Kasi pag nagsagot, ang tagot mo ay tanong, nag-iisip yung tao. Huwag yung dinidiktahan mo lang lagi. Nagigets mo? So sabi ko, anak, ganun pala, I agree, sabi ko, ng greatest gift mo ay communication and interpersonal relationship. Magaling kang makasama, magaling kang makipag-kaibigan. Kung ganyan ang gifts mo, ano dapat ang kurso na nababagay sa ganyan? Are you with me? Are you with me? Sabi niya, ang bagay sa akin sa interpersonal ay psychology. Sabi ko, seems right. Sa communication, ang bagay sa akin, of course, yung communication sa SLU. Dati mass communication, pero communication lang ngayon ang tawag nila sa SLU. So, pangatlo kong tanong, ano ba ang mas matimbang sa'yo? Are you with me? Are you with me? Sabi niya, actually, pareho silang matimbang sa akin eh. Magandang communication, gusto ko rin yung psychology. Di ko alam, Daddy, pero pag-pray natin, pag-pray ko pa. O sige, sabi ko, samahan kita sa pag-pray. And then 3 days later, usap ulit kami.
Daddy, sabi niya, gusto ko com na. Nung nagchuchusa ng career, com na, communication. Oh, sabi ko na, bakit com ang napili mo? Kasi tingin ko, kahit pareho silang gusto ko, mas ano ko pa rin yung com eh. Sabi ko, agree. Magaling ka magsalita. Are you with me po mga kapatid? Amen? And that's the reason why communication ang kanyang kinuha. And ngayon, mag-graduate na siya sa July 4. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Cum laude. Amen po mga kapatid? By the way, dapat nagbibiro lang po ako nung nagsabi ako na I invite you to eat my house. Because I will kill my chickens, boys and girls. Biro lang po talaga yun eh. Ang problema, sinabi sa kanya nung iba. Oh, haya ha, pupunta kami sa inyo. Pagka-graduate mo kasi si Papa mo nag-invite. Sige, sabi sa akin, Daddy, wala tayong magagawa ha, nag-invite ka. Sabi ko, wala akong invitation. Anyway, sabi ko, siyempre, dapat tanggal yung poverty mindset natin. Tama po ba mga kapatid? Mayaman si Papa eh. Ako walang pera, pero mayaman siya. Amen ba mga kapatid? Amen? 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 Tama? So, may celebration? Yes. Kahit walang pera? Yes. Amen, mga kapatid. Pastor, paano mo gagawin ng celebration? Madali lang. Amen? Tanongin niyo kung paano. Kausapin mo lang yung mga primary leaders at sa mga cell leaders. Bro, celebration tayo sa Kayaya. Minsan lang ito mangyari sa buhay natin. Amen, mga kapatid. Tama po, ma'am. Alam nyo na. Sabi mo sa tabi mo, alam na this. Baka pag nagpatawag ang meeting, mag-absent kayo, ha? Okay po, mga kapatid, hindi problema yan, mga kapatid. Amen? So, gano'n lang gagawin ko, mga kapatid. Birthday na, ano tayo, chip in tayo. Amen? Iba celebration. Akala ko ba, Daddy, maghanda ka? Yes, naghanda ko. Yun. Amen. Huwag niyong sumbong. Minsan kasi yung iba sa atin, sinusumbong ako kay Yaya. Alam mo, ano Yaya, ikaw na naman ang illustration ni Papa mo. Kaya sinisita niya ako eh, Daddy, ako na naman ang in-illustrate mo. Huwag niyong kasing isumbong. Sabi mo sa katabi mo, lalo ka na. Kasi part ng ating illustration yan. Malinaw po ba yan mga kapatid? Pag ang kurso mo, ginagawa mo ay in the area of your passion, it's easy for you to excel. Amen? Ama, kunyari, ang gift ko is communication. Tapos nagna-nursing ako. Ay, mahirapan ako sa pagna-nursing. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Kasi hindi siya bagay doon sa aking gifts. Malinaw? Malinaw po. So wag nating pilitin yung mga anak natin kumuha ng kurso na gusto natin. Dapat yung gusto nila at bagay sa kanilang passion. Malinaw? Okay. So dapat ganyan mga kapatid ha. So ang ating work dapat sa area ng ating passion. Number 6. Okay lang kayo? Our giving, basahin natin. Our giving cause the flow of our prosperity. No? But for the first time, pinagpapawisan ako. Bro, paano nga, sintro itong ventilador natin? Ang atin daw po pagbibigay, yun po ang nagkukos ng prosperity na darating sa ating buhay. Pasadaan lang po natin ito. Alam nyo na ito, pero pasadaan lang natin. Genesis chapter 8, verse 22. Basahin po natin, dandahan. 1, 2, 3. Go. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hanggang ang mundo daw po ay magtatagal. Balang araw kasi ang mundo, sisirain po ito ni Lord at mag-create siya ng mas magandang mundo. Sabi ng Revelation, God will create a new heaven and a new earth. Hindi niya bubuwagin yung dating langit kasi okay yung langit eh. Walang problema yun eh. Dadagdagan niya lang ng new heaven. Are you with me? Kasi malamang ang tao mula nung kay Abraham hanggang ngayon baka hindi kakasya sa langit na existing. Tama po. Kaya magdadagdag si Lord. Malinaw? So God will create a new heaven and He will also create a new earth. Yung earth na itong old earth dahil nga cursed ito because of sin, so sisirain niya po ito. Kasama ng bahay mo. Amen? Amen. Tama. Sayang. Hindi kaagad. Pero masisira din. Because He will create a new heaven and a new earth. Malinaw po ba yun mga kapatid?
Okay. So sabi niya, habang nandito pa ang earth na ito, ibig sabihin matagal pang panahon, sabi niya, seed time and harvest. Yung pagtatanim at pag-aani ay mananatili. Iyan yung prinsipyo na mahirap po natin, ulitin ko nga po mga kapatid, sa atin kasi ang mindset natin religion o kaya religious. Sa atin ang mindset depende lagi sa ating circumstances. Kunyari hindi tayo magaling pagdating sa generous giving. Hindi natin master ang giving. Hindi tayo generous sa ating nagbibigay din tayo pero hindi tuloy-tuloy. Nagigets mo mga kapatid? Dapat tuloy-tuloy, dapat master, dapat ugali, dapat habit, dapat hobby yan sa ating buhay. Pero karamihan sa atin hindi. And because of that, hindi tuloy-tuloy din po yung ating prosperity. Tama? Kunyari sa isang farmer, siyempre farmer kami, hindi namin iniisip, ay itong season na ito, wag mo na kami magtanim, no? Kasi tinatamad kami. Are you with me? Wala pong ganyan. Wala kang madidinig sa farmer. Ay, hindi man ako mag-farm kasi tinatamad ako. Walang ganyan. Walang ganyang dialogue sa farmer. Are you with me? Are you with me? Kahit ang farmer tinatamad, magtatanim pa rin yan. Okay, magpahinga saglit, magtatanim na naman. Nagigets po mga kapatid? Kasi alam niya na ang kanyang harvest nakadepende sa kanyang pagtatanim. Malinaw? Malinaw po? So sa atin kasi ganito, magbibigay tayo pag may pera. Hindi pag wala. Hindi nga po mindset ng farmer yan eh. Kaya yung blessing natin, hindi siya ba tuloy-tuloy? Kasi nagtatanim tayo pag sa tingin natin okay. Hindi pag sa tingin natin ay may struggle. Nagigets mo ba mga kapatid? Dapat ang mindset, tanim ka ng tanim whether you feel it or not. Malinaw. Magiging generous ka whether you feel it or not. Malinaw. Amen po mga kapatid. So kasi nga po yung seed time and harvest, yung pagtatanim at pag-aani, mananatili yan habang buhay. So dapat isa sa imamaster natin sa kingdom culture, sa kingdom mindset, yung generosity. Are you with me? Lagi kang mapagbigay sa lahat ng panahon. Sa atin kasi normal tayong magpabigay sa mga anak, sa pamilya natin, pero pagdating kay Lord, hindi. Pagdating sa ibang tao, hindi. Dapat, mapagbigay ka sa family mo, mapagbigay ka sa ministry, mapagbigay ka sa ibang tao. Dapat ganon. Are you with me? Tama? Kasi pag hindi mo na-master yan, ang harvest mo, paputol-putol. At yun po yung harvest ng marami. Nagigets mo, mga kapatid? Kasi pag lagi kang nagtatanim, sigurado yun na may anihin ka. Hindi ka kaagad aani bukas. Hindi ka kaagad aani next week. Hindi ka kaagad aani next month. Pero meron kang anihin. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Tapos ang pagtatanim mo, hindi lang palay. Tatanim ka ng palay, tatanim ka ng rice, magkaiba po yun. Amen? Tatanim ka ng mangga, magtatanim ka ng kalamansi. Are you with me? Pagtatanim ka ng gulay, iba-ibang tinatanim mo. Ibig sabihin, iba-iba ang form ng generosity mo. Nagbibigay ng tithes, nagtumutulong ka sa ibang tao, tumutulong ka sa family mo. Are you with me? Nagiging generous ka sa tatay at nanay mo. Iba-ibang form ng yung generosity. Iba-ibang pagtatanim mo. Dahil iba-ibang pagtatanim mo, umaani ka rin ng iba-iba. Amen, mga kapatid. Malinaw? Okay. So, pasarahan natin yung tithing. Sabi natin tithes. Ano ba yung tithes? Ang tithes ay 10% of our income. So, kung ang income natin 10,000, ang tithes natin ay 1,000. Malinaw? Amen po, mga kapatid. Tithes lagi, sineseparate natin, giving natin yung kay Lord. Para kay Lord yan. Bakit nagta-tithes tayo, nagbibigay tayo ng pera para kay Lord? Mas kailangan natin ang pera kaysa sa Kanya. Hindi. May divine principles yan. May heaven's principle yan. Kasi pag nagbibigay ng tithes, binabalik mo kay Lord, nire-recognize mo na ang perang yon hindi galing sa iyo. Are you with me? Galing sa Diyos. Parang nagre-renta ka ng building. Pag nagre-renta ka ng building, ma'am, ito po yung renta ko ngayong buwan. Tama po ba mga kapatid? Kasi pag hindi ka nagre-renta, paalisin ka ng may-ari. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pero pag nagre-renta ka, hindi ka paalisin. Kasi ibig sabihin, nire-recognize mo ang kanyang authority and ownership doon sa tinitirahan mo. Malinaw po ba yan mga kapatid? So pag tayo nagbibigay, nagtatides tayo regularly, ina-acknowledge natin ang lahat ng blessing galing sa Diyos. Malinaw? Malinaw po? At dahil ina-acknowledge mo lahat ng blessing galing kay Lord at nag-act ka accordingly, hindi ka mawawalan ng blessings. Malinaw? Amen? Okay. Pangalawa, first fruit. Sabi natin first fruit. Nagbibigay tayo ng first fruit. Dito sa atin, every first month of the year, kadalasan po ay January yan, o kaya minsan umabot ng February, o kaya naman March,
Sineset aside natin buong sahod ng buwan. Buong sahod. Are you with me? Ang tawag po natin dyan, first fruit. Anong tawag? At binibigay natin kay Lord dyan. Okay, basahin natin. Ezekiel chapter 44 verse 30. Okay? Ano nakalagay? The best, basahin natin. 1, 2, 3, go. The best of all the first fruits and all the special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that the blessing may rest on your household. Ang tawag po natin dyan, cost blessing. Anong tawag? Ibig sabihin, dahil sa ginawa mo, may blessing na papasok sa buhay mo. Dahil sinusian mo yung room, mabubuksan yung room. Ibig sabihin po, yung ating pagbibigay, yun po yung cost, nagko-cost ng blessing sa ating pong buhay. Are you with me? Bakit kaya ganon? No? Maraming beses tinatanong ko yan. Bakit kaya ang pagbibigay susi? Kasi ang Diyos natin mapagbigay. Are you with me? Are you with me? Yun kanyang character. Ang kanyang kingdom, yun po yung character. Tama? So kaya nga tinitrain tayong magiging generous because yun ang character ng Diyos, yun ang character ng kanyang kingdom. Sa langit, magbibigayan pa rin tayo. Amen po mga kapatid? Amen? Naalala ko yung illustration ng isang pastor na nasa Maynila pa ako, bata pa po ako. Noon, nakikinig ako sa kanya. Ang illustration na ng heaven and hell, ganito. Sa impyerno daw po, may pagkain, gawa-gawa niya lang yun kasi wala naman talaga. Sa impyerno daw, may pagkain pa rin at saka may mga kutsara. Ang problema, ang kutsara at tinidor na kinukuha, masyadong mahaba. Ibig sabihin, pag ginamit mo, hindi ko pwedeng ikaw ang kumain. Dapat sa iba mo isubo. Are you with me? Are you with me? So marami daw pagkain sa impyerno, pero nagugutom man yung tao, nagagalit yung mga tao, hindi sila nakakain. Sa langit daw po may pagkain din. Of course, ano yan? Hindi naman talaga, caricature lang yan, no? Sa langit daw may pagkain, illustration niya lang to. Sa langit daw may pagkain din, tapos mahaba din daw ang kutsara tinidor. Pero lahat daw po ng mga tao, natutuwa, nabubusog. Kasi ang ginagawa nila, happy silang nagpapakain sa iba. Are you with me? Dahil sinusubuan nila yung iba, sila din na sinusubuan ng iba. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin, ang ibig yung sabihin doon, sa langit, ang culture is generosity. Amen. Malinaw po mga kapatid? Amen? So kaya nga dito sa atin pinapractice yung generosity. Hindi mo siya ma-explain ng common sense. Bakit ka magkakaroon ng pera ay nagbibigay ka sa Diyos? Hindi mo siya ma-explain. Ang explanation yon nung sinabi ko kanina, nagrerenta ka ng bahay kaya hindi kaya pinapaalis ng may-ari. Amen? Amen po mga kapatid? Kaya generous ka kay Lord, kaya binibili-bless ka niya ng resources. Amen? Luke chapter 6 verse 38. Basahin pa natin. Malakas. 1, 2, 3, go. Wala pa. 1, 2, 3, go. Give, and it will be given to you. Okay, thank you. Dandahanin po natin. For many years, nabasa ko na ito. Kailan ko lang, few years ago ko lang nakuha yung ano niya. Kasi nga po, kadalasan nagbabasa tayo ng Bible, lagi tayong nagmamadali. Kaya may mga namimiss tayo. Kaya pag nagbasa ng Bible, nagpe-pray, dapat dahan-dahan. Amen? Dapat yung nguyain yung ating binabasa. No? By the way, ang word na devotional, ang ibig sabihin yun, yung baka, nagngunguya ng parang grass, kahit wala ng grass sa kanyang bibig. Tama? Baka at kalabaw. Maganon. Tingnan nyo yung kalabaw at saka baka, laging ganun pag nagpapahinga. Nagngunguya siya, pero wala na siyang inunguya. Kasi yung laway na nasa dila ng baka at saka kalabaw, napakahalaga yon sa kanyang digestion. Sabi natin digestion. Kaya nagpuproduce siya ng laway kasi napakahalaga yon sa kanyang maayos na digestion. Ibig sabihin, ang meditation natin, ang devotion natin, napakahalaga sa maayos nating spiritual digestion. Malinaw? Dahil lahat tayo nagmamadali lagi, nagdi-devotion ka sa jeep. Kaya ang dami nating namimiss. Tama po mga kapatid? So kunyari ganito, give. Anong una? Sabi ng iba, Pastor, paano ako magbigay? Wala ako. Hindi. Ibig sabihin po, pag sinabi ni Lord give, may binigay na siya sa'yo. Are you with me? Are you with me? Si Moses nangangailangan ng miracle. Lord, pahinging miracle. Sabi ni Lord sa kanya, what is in your hands? Sabi niya, a staff. Gamitin mo. Ibig sabihin, lahat po tayo binigyan na ni Lord. Are you with me? Are you with me? Meron kang talents, meron kang skill. Merong diniposito si Lord. In fact, marami. So hindi po tayo siya, Lord, wala akong maipagbibigay siya, wala akong maipaglingkod sa iyo. Hindi. Mali.
Number one word, give. Ibig sabihin, may dineposito na sa buhay mo. Meron kang kakayahan. Amen. Amen. Pastor, estudyante ako, pero meron kang kakayahan na student. Tama po? So yung pang-student, yun pong itanim mo. Amen. Amen po, mga kapatid. So give. And then, anong sunod? And eat. Sabi natin, eat. IT. Keyword po yan, mga kapatid. Magbigay ka at eat. At ayon sa iyong pagbibigay, ikaw din mabibigyan. Are you with me? Kaya nga, ang unang word is give eh. Magbigay. Kasi yung pagbibigay mo na yan, measurement yan ni Lord para ikaw din ay bigyan. Malinaw? Hindi ka nagbigay, ay ganyan din ang measurement ni Lord sa'yo. Wala ka ring matatanggap. Kasi yung life, yung action mo, hindi ka nagbigay, hindi ka rin niya bibigyan. Pero pag nagbigay ka, eat. Ano yung eat na yan? Ibig sabihin, nagre-refer siya doon sa unang word. Tama po? Tama po? Diba? Sa amin pong pastor, tinuturuan kami sa seminaryo kung paano po ini-examine yung mga words na ganito. Iniisa-isa, paano pinag-aaralan yung mga words. So, give and it will be. So, anong tinutukoy ng it? Yung pagbibigay mo. Malinaw? Malinaw po, mga kapatid? Nagbigay ka ng konti, dahil nagbigay ka ng konti, yun ang measurement sa Lord. Magkakaroon ka ng konti, kasi yun ang binigay mo eh. Tama po. Tama po. Nagbigay ng konti, pero generous yun dahil walang-wala ka. Ibig sabihin, generous yung giving mo. Ganon ka i-measure ni Lord. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Alam mo ko, marami pong nagbibigay sa akin. Iba-ibang tao, di lang po dito sa atin sa church. Iba-ibang tao, may bigla na lang nagbibigay sa akin eh. Minsan hindi ko inaasahan. Bakit kaya maraming tao nagbibigay sa akin? Eh kasi palabigay din ako eh. Are you with me? Are you with me? Yung aking lifestyle ng pagbibigay, ganyan ako mini-measure ni Lord. Kaya tumatanggap ako ng maraming gifts, maraming givings, kasi nga ganyan ang aking lifestyle. Give and it will be given to you. Malinaw? Malinaw po mga kapatid? Okay. Salamat naman. Bro, yung ating Robert Kiyosaki's category. 4 categories. Yan. Quadrant natin. Ang tawag dito, cash flow quadrant. Ano pong tawag? Okay. Ito po yung galing kay Robert Kiyosaki. Training po namin ito sa Butuan. So, may 4 na quadrant, no? Para ang tao ay kumikita ng pera. So, una ay employee. Ano po yung una? At yan po ang mentality nating mga Pilipino, napakarami. Ibig sabihin, anak, mag-aaral kang maigi ha, kasi yun ang mong tanging kayamanan na ipapamana ko sa iyo. Nagigets mo mga kapatid? Ano ang tinuturo natin ng mga maganda din naman, hindi ko minamasama, pero hindi lang sapat. Are you with me? Ibig sabihin, ang education natin sa mga anak natin, ini-educate natin sila na ang pagiging empleyado, yun ang pinakamahalaga sa buhay. Maganda nga rin? Maganda. The best? Hindi. Are you with me? Are you with me? Okay. So, empleyado ka. Habang buhay kang empleyado. Ibig sabihin, may nagmamando sa'yo. Tama po ba mga kapatid? Tama po? At ang sahod mo, depende sa pagpasok mo. Nagigets? Nagkasakit ka, tumanda ka, na-paralyze ka, na-aksidente ka, wala kang sahod. Kasi ang sahod mo, depende sa pagpasok mo. Malinaw po ba mga kapatid? Maganda, napakaraming limitasyon. Malinaw po ba yung mga kapatid? Amen. Pangalawa ay self-employed. Sabi natin self-employed. This is you create your job. Ibig sabihin po, nagtayo ka ng sari-sari store. Tama po ba mga kapatid? Nagtayo ka ng restaurant. O kaya, anong tawag natin sa Lorsel? Sa BA na kamukha sa'yo na independent, anong tawag sa'yo? Freelancer. So sa virtual assistant world, ang tawag po doon, nagtatrabaho ka mag-isa, ang tawag doon freelancer. Ikaw nagtatrabaho. So, ibig sabihin, kaya mukha kay Lorsel, hindi siya nagtatrabaho sa kumpanya, nagtatrabaho sa bahay, at nagtatrabaho siya mag-isa. Ang tawag doon, freelancer. Hawak niya ang oras, marami siyang benefit. Ibig sabihin po, advantage yan kaysa sa empleyado. Are you with me? Are you with me? Sa empleyado, pupunta ka doon sa office, may nagmamando sa iyo. Tama? So, pag ikaw magtatrabaho mag-isa, walang nagmamando sa iyo. So, kay Lorsel, walang nagmamando.
Tama? Si Perry lang. Amen? So, walang nagmamando. So, improvement yan yung self-employed. You own a job. But again, hindi po sapat yan. Yung dalawa na yan, hindi sapat. Yung dito sa left, hindi sapat. Dapat ang goal natin dito sa dalawang quadrant na ito. Sa letter B, anong tawag? Business owner. You own a system. So, kunyari, nagsimula ko ng business na napalago ko siya. Are you with me po, mga kapatid? Amen? At dahil napapalago ko siya, nagtatrabaho ko kunyari sa isang trabaho, nag-business, katagalan, nagkakaroon ng kita yung business unti-unti, and then katagalan na napapantayan niya yung aking trabaho, tama po mga kapatid? And then balang araw, susobran yung aking trabaho, tama po? O kaya napantayan niya. Anong gagawin ko? Ang wise na mga tao, nagpo-focus sila sa business nila. Bakit? Ito kasi may potential eh. Are you with me? Pag naalagaan mo siya, may potential na lalo siyang lumago. Again, tanggalin na, sirain po natin yung mindset nating, kasi dito sa Pilipinas, ang mindset natin empleyado. By the way, hindi lang kayo ang guilty nito, ako din po. Kaya ngayon lang ako na masyadong nagtuturo ng ganito. Alam ko si Sandro naman ang patay sa akin eh. Amen, mga kapatid. Okay, balik tayo. Anong number? Letter B? Ano yung tawag? Business, ESBI yan. No? So madaling sa ESBI. Ibig sabihin yung dalawang sa left, hindi yun ideal. Pwedeng start yun, pero i-goal natin na yung E maging S at yung S maging B. And letter I, of course, is investor. Parang kayo, business owner, nagtayo ka ng restaurant, habang kumikita siya, kasi ganito mga kapatid, ano ang pinakamalaking sahod sa Pilipinas? Lawyer at saka mga doktor. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen. Doktor kunyari, isang check-up ng doktor sa akin, 5 minutes lang, 600 ang binibigay ko. Are you with me po mga kapatid? Tama? Tama? Eh, ang laking pera niya sa isang araw. Ang problema, may limitation. Kasi malaki ang kanyang sahod. Ang problema, nagkakaroon siya ng sahod pag siya'y pumapasok. Pag nagkasakit si doktor, wala siyang sahod. Tama po? Tama? Maganda, pero may limitation. Kaya dapat i-goal talaga natin, kahit ano ang natin, kahit ano ang line natin, i-goal talaga natin dapat itong dalawa na ito. Dapat magiging business owner ka talaga. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? At palaguin mo siya. Tutukan mo siya. Everything is learnable. Ano po ang everything? Kaya pong pag-aralan. Kamukha po ninyo, pinag-aaralan ko rin ng finances at business. Ang business particularly, kasi wala ka masyadong nun. Kaya siyang pag-aralan. At dapat nating pag-aralan. Tama po ba mga kapatid? Amen? Amen? Amen. Alam niyo kung bakit hindi natin pag-aralan? Yung ating gain, ubos lang din yan. Mapupunta sa CR yan. Magaling naman tayong magtrabaho masipag naman. Ang problema, wala tayong system, wala tayong plano kung paano ma-retain. Nagigets po? Kaya nauubos. So, i-goal natin, magiging business owner, so you own a system. So, kunyari, letter B, kasama na dyan sa letter B yung ating home office. Sabi natin, home office. Bakit kaiba yung home office kaysa sa kamukha ng illustration kay Lorcel? Kasi yun po, individual yung ginagawa ni Lorcel. Sa ating home office, system ang ating tinatayo. Are you with me? Are you with me? Dahil system siya, meron siyang system of multiplication. Tama po? Tama? So, yung mga magagaling natin sa home office, ituturo sa mga disciples yung trabaho. Ibig sabihin, mamayang konti, hindi lang siya nagtatrabaho. Yung disciples marunong na magtrabaho doon sa trabaho niya. Tama po? So, yung leader pwede mag-apply sa ibang niche. Para sa ganoon, magkakaroon siya ng ibang niche. Doon pa nagkaroon siya ng niche, ituro naman si ibang disciple. Ibig sabihin, namumultiply niya. Yung ating home office kasi, may spiritual aspect siya. Are you with me po mga kapatid? Kung anong ginagawa natin sa vision sa church, ginagawa lang din natin sa finances natin. Kaya maganda siya, no? Excited ako lagi pagdating sa home office. Amen po mga kapatid. Amen. That's the reason why tuwing papadala tayo ng maraming leaders kasi gusto ko po dumami yung ating mga leaders na marunong nun kasi gusto kong i-multiply natin ng ating system. Amen po mga kapatid. Amen. Ang goal ko at least this year, na at least yung ating home office, nag-i-income na siya ng 1 million a month. Amen po mga kapatid.
Amen. Sa ngayon, Pastor, magkano? Ano pa lang man? Aman pa lang, aman. Amen po mga kapatid. Amen. Pero pahataw na si Disemia at saka si Ate Novea. Amen po mga kapatid. Amen. Amen mga kapatid. Natutuwa po sila, magbabalita sila. Pas, nakapag-client na si ganito. May mga konti, pas, may client na si ganito. Pas. Happy ako doon sa improvement ng ating home office, no? May konti, yung kanilang faith, lumalakas, nag-grow. Amen po mga kapatid. Amen. Kaya palakpan po natin ang ating home office. Amen. So, sa business owner, you own a system. Sabi natin, system. Ibig sabihin ng system, nagre-replicate siya whether present ka o hindi. Are you with me? Kunyari sa church na ito, meron tayong system. Kunyari hindi ako nandun ako sa Butuan, hindi kunyari ako umuwi ng Sunday. Sa tingin nyo, may service pa rin tayo o wala na? Sa tingin nyo, may magpipreach pa rin o wala na? Sa tingin nyo, kung anong ginagawa natin, mangyayari pa rin o hindi na? Mangyayari pa rin. Bakit? Because we created a system. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? May sistema siya na whether present yung leader o wala, tumatakbo yung sistema. Amen? Sabi ko nga po, yung doktor, malaki ang pera niya. Ang problema, wala siyang system. So papasok dapat si doc sa kanyang clinic. Kung wala si doc, nagkasakit siya, wala siyang pera. Malinaw po. Kasi wala siyang system. Are you with me? So kunyari, si Ate Jonah, no? ATTY. Amen. So lawyer po siya. So kung hindi siya pumapasok sa kanyang wala siyang kliyente, wala siyang kita. Tama po? Tama po? Pero kung mag-create si Jonah ng system, actually mayroon siyang system ngayon, magkaroon siya ng firm. Sabi natin firm. Doon sa firm, ibig sabihin kahit present siya or absent siya, tuloy yung firm. Tuloy yung kanilang income. Ang tawag po doon system. Malinaw po yan mga kapatid? Amen? Amen po mga kapatid? Tama? So yun nga po, of course, mahina tayo sa system na ito. Pero napapag-aaralan naman eh. At ito yung mga nire-research ko nowadays. I research about management, I research about systems, I research about HO, gano'n paano i-manage, kung paano nag-work ng CCO. So, nire-research ko po yun. No? Pero ang point ko po is that kayang mapag-aralan yan. Amen po mga kapatid? Bakit siya tumatakbo? Because you have a system. Magkasakit si William doon, kunyari, magkasakit si William, minsan nagkakasakit siya kasi nag-basketball siya, amen? Nagkasakit, tatakbo ang, ano pa? Paylay, tatakbo o hindi? May pagkain pa rin doon? Meron. Masarap pa rin? Kasi nga may system na sila. Malinaw po mga kapatid. Karamihan sa atin, wala tayong system. Nakadepende sa ating present yung ating income. Sa ating present yung income. Kasi walang system. So that's the reason man, masyadong limitado yung atin pong potential sa wealth. Itong sinasabi ko nito, bago ito karamihan sa inyo, pero master na ito ng ibang tao, lalo po mga Chinese businessmen. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? Bakit nila master? Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na sila. Bukod sa ABC nila, tinuturuan sila. May kasama po kami doon sa sinamahan ko po. Anak po ni Pastor Guel. Si Pastor Guel kasi architect siya. At marami siyang business sa simulan. Magaling siya sa system. So ang pinadala niya kasama sa home office training, dalawa niyang anak, babae. So, habang nagtitraining si Alpha, silang dalawang magkapatid na babae, bata pa yung isa, nagtatrabaho sila habang nagtitrain. Tapos, minamanage ni Alpha yung kanyang paupahan na condominium, condo na room. May mga minamanage siyang property. Sabi ko, galing mo naman titraining ka. Kasi nga, bata pa lang sila, tinrain na sila ng kanyang tatay na ganyan. Are you with me? Tinrain na sa business. Tinrain na paano mag-operate ng business. Kaya bata pa lang sila, kaya na mag-operate sa business. Tayo, ang tinrain natin, paano kumain ng lollipop? Amen po mga kapatid. At bumili ng chichirya at ng maraming cooks. Are you with me mga kapatid? Nagigets? Pero pwede tayong humabol. Amen? Amen po mga kapatid. Habol. Pwedeng humabol. Habol ako, habol tayong lahat. Amen? Kaya yan, because everything is learnable. So again, business is called system. Now, anong pinakamatindi? Yung nasa baba, nasa right. Investment. Sabi natin investments. Totoo po yung sinasabi nila, don't just work for money, let your money work. Totoo po yun mga kapatid. Amen po mga kapatid. Hindi lang kasi natin master Kaya hindi mahalaga sa atin. Pero ang totoo po yun. Amen po mga kapatid. Amen. Wala tayong mindset sa savings.
So kunyari sa savings, nagsisave ka. Doon nagsisimula, savings. So habang lifestyle mo na yung savings, yung marami mong kita, unti-unti mo na siyang i-invest. Kunyari, ibili mo siya ng property. Kahit nakaupo lang yung property mo, habang tumatagal yon, nag-a-appreciate ang presyo ng property. Are you with me? Amen. Sa halip na sa atin, pag may pera, binibili sasakyan. Eh ang sasakyan, pag binibili mo, nagde-depreciate. Anong nangyayari? Bumababa yung presyo. Ibig sabihin, hindi ka nagkakaroon ng pera. Pero kung bibili ka ng investment, like property for instance, nag-a-appreciate siya habang tumatagal. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? So, kunyari si Manny Villar, mayaman na yan, marami na siyang property. Di ba? Tama? Eh kahit matulog siya, kahit magbakasyon sa Amerika, tumatakbo ang kanyang business. Tama po? Kung magkanong kita niya na nandito siya, pareho pa rin kita niya kahit nandun siya. Are you with me? Magdesisyon siyang matulog o magnood ng Netflix ng isang linggo o isang buwan, pareho pa rin yung income. Tama po ba? Because he has created a system and mastered investment. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Amen? Kaya ba nating pukusan ito, mga kapatid? Amen? Amen? Kaya po, mga kapatid. Kaya po ng ganito. So, mindset na ganito, ipagpapatuloy po natin yan. Kasi ang principle is this. Pag hindi natin kayang i-manage yung maliit, hindi tayo magkakaroon ng marami. At yun po ang problema ng marami konting pera, sugal, ay walang mangyayari dyan. Nagigets po? Konting pera, gastos. So matuto tayo, wag yung pagpera, gastos kagad. Savings. Amen po mga kapatid. Kahit konti, magsisave ka, i-mindset nyo, estudyante ka pa lang, nagsisave ka lang kahit konti. Kahit piso, mag-save ka lang, kasi madisiplina mo yung sarili mo na nagsisave lagi. Pag may pera ka, may kaakibat na savings. Malinaw po ba yun mga kapatid? Kahit 10 piso lang binigay si nanay mo, mag-save ka ng 10 piso kunyari. Diba? Kahit 50 cents, basta may lifestyle ka nang sisave. Malinaw. Katagalan, dadami mo na yung na-save mo, and then pwede mo nang i-invest yan. Diba? Pwede mong bilhin ng lupa, pwede mong pang-investment ng kung ano yung pwede mong pang-invest. Tama po ba mga kapatid? Kasi nga, meron ka nang naipon through the years. Pagkat sa tuloy-tuloy na, habang tumatagal, mas marami yung pera mo, mas dumarami yung income mo, mas dumarami na yung investment mo at saka yung savings mo. Malinaw po ba yun mga kapatid? What we cannot manage, we will lose. Ano daw po yun mga kapatid? So binigyan ka ng konti, hindi mo manage, mawawala yan. Pero pag na-manage mo yung konti, dadami yan. Amen. Okay, sige po, tayo na po tayong lahat. Magtapos na po tayo. Baka matagalan pa ako. Amen po mga kapatid. Sasama na naman ng loob ni Shilin. Are you happy na ganito ang ating topic? Yes. Tama po mga kapatid? So, salamat sa ating mga Chinese na mga kaibigan, no? Habol lang tayo. Amen? At hindi tayo nakikipagkompetensya kahit kanino. Tama po ba mga kapatid? Pinapalabas lang po natin yung ating potentials. Sabi natin potentials. By the way, kung tayo po ay nagtatrabaho, kahit simpleng trabaho, pag-igihan natin. Yung mindset kasi na pag hindi manager, hindi nagpe-perform. Gusto ko kasi yung trabaho, pastor, yung maganda, yung para sa akin. Pag hindi maganda, hindi ako ginaganahan. Maling mindset yan. Kung anong meron ka, kahit konti, pagyamanin mo. Amen? Amen? Katagalang magiging lifestyle mo yung excellence. No? At pag excellent ka na balang araw, people will come to you, binabayaran ka na ng malaki. Tama po ba mga kapatid? Amen? Maalala ko si Michelangelo. Si Michelangelo, lifestyle niya yung laging nag-i-excel. Pag may ginagawa siya, excellent lagi ang kanyang dinedraw. No? One time, nagpipaint siya ng Sistine Chapel. Ano po yung pinipaint? Yung bubong ng Sistine Chapel, pinipaint niya po yon. So malaki po yung chapel na yon, malaki yung chapel, pinipaint niya. At may portion doon, nandun na siya sa portion na sa likod. No? Ibig sabihin, hindi na nakikita ng tao, hindi na nakikita, nandun siya nagpipintura. Kunyari, likod nito, no? Sa likod doon, may space doon. Pinupinturahan niya, nandun siya nakasalampak siya doon, pinag-iigihan niya yung pagdodrawing ng anghel. Are you with me? Ano dinodrawing? Siguro yung pakpak na anghel, no? Kasi yung malaking anghel, tapos nakaspread yung kanyang drawing, pinag-iigihan niya. So tinawag siya ng kanyang assistant, sabi, Michael! Kasi malaki yung chapel eh. Hindi niya manarinig kung nasan siya. Michael! Natawag. Amir! Narinig niyang sumagot, di niya makita kung nasaan. Sabi niya, where are you? Natanong niya kung nasaan. Sabi niya, parang ang liit ng boses. So, hinanap niya ng hinanap. To make the long story short, ayun, ang layo, nandun sa pinakagilid, sa sulok-sulok, napakadilim, hindi nakikita ng tao. Sabi niya, nung ginagawa niya, mo dyan? Sabi niya, tinatapos ko yung pakpak na anghel.
Are you with me? Bakit mo ba pinag-iigihan yan? Hindi nakikita ng tao yan. Hindi na nakikita ng kung ano yung ano doon. Nasa likod na yan. Hindi nakikita ng mga tao at mga umaate ng simbahan. Hindi nakikita. Sabi ni Michael, but God sees. Are you with me? Are you with me? Hindi nakikita ng tao, yes, all right. Pero nakikita ng Lord. Amen? Alam mo ba ang prayer ko sa akin at sa atin? Dapat ang isang marka natin, excellence dapat. Amen po mga kapatid. Are you with me? Yung dapat yung ginagawa natin, pinag-iigihan natin. Kahit ano yun mga kapatid. Na pinag-iisipan ko ngayon, Lord, ano ba yung ginawa ko ba itong lifestyle na itong excellence? Sa tingin ko nagawa ko eh. Nung una hindi pa ako pastor, sumusunod-sunod lang ako sa pastor. Bro, sama ka sa akin, sabi ni Pastor Carmel sa akin. Samahan mo akong visitation. Opo, pastor. Mga kapatid, tamang-tama, may speaker tayo ngayon. Inintroduce siya akong speaker, samantalang pinapasama niya lang ako. Di ba? Normal lang, dapat tumanggi ako. Are you with me? Pero dahil ayaw ko siyang mapahiya at gusto kong i-treasure yung kanyang delegation sa akin, kahit hindi ako mali-mali yung ano ko, tinira ko yun. Pero alam niyo po ba, susi yun kung bakit ako pastor na ngayon. Are you with me? At magaling at gwapo. Amen? Amen naman. Suportahan niyo naman ako. No. Wala na nga sumusuporta sa akin. Pati kayo, mawawala. Amen ba? Hindi ka biro lang yan. Ngayon, iba na po yung ginagawa ko. Marami na akong ginagawa. At hindi na ako kinakalang i-delegate. Gawin mo ito. Wala nang ganun. Kahit walang nagde-delegate sa akin, nag-iisip ako kung anong gagawin ko para magpa-unlad sa ating ministry. Amen ba mga kapatid? Nagpaplano ako araw-araw kung anong pwede natin gawin ng mga projects na mapaunlad, mag-prosper sa aking ministry. Kasi lifestyle ko na yung ganyan eh. Pag may binibigay sa aking delegation, nandyan siya o wala, pag-iigihan ko yan. Maliit na bagay, consider it done. Are you with me? Are you with me? So nakita ko, sabi ko, meron pala akong spirit of excellence. Kung anong binigay sa akin, kahit konti, pinag-iigihan ko. Kaya pala malaki na yung ginagawa ko ngayon. Kasi nung binigyan ako ng maliit, pinag-iigihan ko. Yun ang problema sa ibang mga tao. Pag maliit, hindi pinag-iigihan. Are you with me? Inaantay kasi yung malaki. Pero mali. Ang mga malalaki dumarating dahil pinag-igihan mo ang maliit. Amen? Amen? Kunyari, yung iba sa inyo, nagsi-cell group leader, nawala ang cell group, pinabayaan nyo na. Ay! Hindi. Dapat balikan mo uli. Amen po ba mga kapatid? Amen? Amen? Cell group leader ka uli. Tama po ba mga kapatid? Kung anong binigay sa Lord, kung anong level niya sa iyo at nawala, balikan mo uli yung level na yun. Malinaw po ba yun mga kapatid? Amen? Tama? Kung ginagamit ka ng Lord nung unang panahon, ngayon di na, balikan mo uli yung ano na yun, yung level na yun. Ibig sabihin, tinitreasure mo kung anong binigay sa iyo ni Lord. Kasi the moment na hindi mo tinreasure yung binigay sa ni Lord, kahit konti sa tingin mo, hindi ka magkakaroon ng malaking ibibigay sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Amen? Pag hindi mo pinagigihan yung cell group na yun, hindi dadami yung disciples. Tama? Tama po? Pag hindi mo pagigihan yung piso, hindi ka makakaroon ng hundreds and thousands and even millions. Malinaw? So laging nasa faithfulness sa maliit na bagay. So ngayong umaga, we will desire excellence sa buhay natin. Lord, ano bang nawala ang kinalimutan ko na delegation mo sa iyo? Dati naman ako, pag pumupunta ng service, hindi late. Are you with me? Ngayon, tapos na yung praise and worship, saka ako darating. Amen po mga kapatid. Ibig sabihin, mukhang binaliwala ko na yung simpleng bagay na mahalaga kay Lord dati. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Amen? Dati-rati umaten ako ng cell group, ngayon hindi na. Anong nangyari? Anyari? Tama? It has something to do nang hindi natin pag-treasure sa maliit na bagay. So ngayon, ang application natin, i-treasure natin yung maliit na bagay. Kung anong pinapagawa dati sa atin ni Lord, balikan natin yon. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kasi yun na yung level mo eh. Amen? Amen po mga kapatid? Kunyari ako pastor, nagpahinga ako ng 1 year, nagsabbatical ako, hindi ako nagpastor, nagturo ako kunyari sa hospital sa Amerika, kunyari nagsabbatical ako doon. Pagbalik ko dito, anong babalikan ko? Member, cell leader, primary leader, o pastor? Pastor kasi yun ang level ko. Are you following? So kahit nagpahinga ako, kahit nangyari sa akin, once I come back, babalik ako sa level ko. Tama po?
It's treasuring what the Lord has given me. Tama? Tama po? Kasi kung magbalik ako na cell member, o attend na lang ako, hindi, ma-attend ako ng church. Ang tanong, yun ba talaga binigay sa akin? Yan ba ang level na binigay sa akin? Ang sagot is hindi. Kung hindi yun ang level, punta ako doon sa level ko. Tama po ba mga kapatid? Because it's treasuring what the Lord has entrusted to you. So yun po ang gagawin natin mga kapatid, may mga babalikan tayo sa buhay. Amen? So check natin, ano ba ang dapat kong balikan, Lord? Dati nagde-devotion ako ng maaga, dapat devotion tapat. Ngayon, hindi na. Are you with me? Dati-rati, excited ako mag-serve kay Lord. Ngayon, wala na akong excitement. Dati-rati, nag-i-invite lagi ako ng mga tao. Ngayon, wala na akong na-invite ng isang taon. Amen? Amen, mga kapatid. So magsisimula uli akong mag-invite. Amen po, mga kapatid. Amen? So may babalikan tayo sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, may babalikan kang ex. Amen, mga kapatid. Wag lang yung love life. Wag na yung love life. Hindi nakasama yun. Wag nyo nang balikan yan. Amen? Balikan natin yung Y. Amen? X, Y, Z. Yun lang po, mga kapatid. Taas pa natin ang ating mga kamay. Let's pray together. Father, thank you, Lord. Patawad sa panahon na amin pong kinaligtaan, nakaligtaan, Lord, ang amin pong delegation na nanggagaling sa inyo, Lord. Yung malamang mga precious na tao na pinagkatiwala sa amin ninyo, nakaligtaan po namin, Lord, for whatever reasons. But Lord, today, na-realize namin na dapat pala kaming maging faithful sa mga maliliit. Kasi yun po yung susi sa pagtanggap namin ng marami. So Lord, today, we repent of our sins, of indifference. And Lord, patawad po, Lord. At alam po namin na kayo ang Diyos na hindi nagko-condemn sa amin. Ang inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Lord, tinatanggap namin ang inyong kapatawaran, but higit sa lahat, Lord, hindi lang kami po, Lord, tumatanggap ng kapatawaran po ninyo. Binabalikan po namin, Lord, yung unfinished business na pinagawa niyo po sa amin. Unfinished task na pinagawa niyo po sa amin. Babalikan po namin yon. It means yung pagpunta namin sa cell group, pagpunta namin sa church, on time, paglilingkod namin sa inyo ng may passion, gagawin po namin yun. Pagdi-disciple po namin yung sa iba, pagiging cell leader, yung sa iba, Lord, pag-i-invite ng mga tao. Yung iba, Lord, o kaya gagawin namin ng marami noon o gagawin namin ng lahat. But nonetheless, Panginoon, gusto po namin balikan yung unfinished na bagay na hindi po namin natatapos na pinapagawa niyo po sa amin. Again, Lord, patawad as a church sa mga bagay na ito. But Lord, as a church, we recommit our lives to you. Gamitin mo kami, Lord, mightily again. Bigyan nyo kami uli ng opportunity. Bigyan kami, Lord, ng panahon to prove ourselves true and righteous in your sight. And Lord, worthy servants of your kingdom, Panginoon, sa pinagkakalob nyo po sa amin. I-bless nyo po, Lord, ang bawat isa. Mga estudyante na rito, they have a wonderful future because they will apply this word sa kanilang buhay early in life. I pray, Lord, sa mga married couples that you will bless them and their marriage and their family, and you will put the right foundation sa kanilang pagsasama. Yung mga papasok pa lang sa marriage, I pray, Lord, ng inyong blessing sa kanilang buhay. May your hand to be upon them, Lord God. And dalangin po namin, Lord, that you will establish their marriage and relationship according to your word and according to the foundation of your purpose. Maraming pong salamat, Panginoon. We pray that as a result ng aming katapatan sa inyo, we will command more blessings sa aming buhay. You will enrich us with greater prosperity so that we can help other people and be a blessing to many people. Dismiss us with your protection and love, mamaya, after ng aming huddle. And meanwhile, Lord, we will celebrate your goodness sa aming buhay. For in Christ's name we pray and praise. Amen and amen. Sige po, palakpan natin si Lord. Come on, let's celebrate!